Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Grabe po ang ginagawa ng Lord, the amazing God sa ating Panginoon na talaga pong inire-ready niya po tayo. Alam niyo po ba na maghapon pong walang kuryente? Amen. Pero sa oras po ng gawain, dinala po ng Panginoon yung liwanag. Amen po ba? Dito po sa ating lugar. Amen. At blessed Wednesday po sa inyong muli. At welcome po kayo sa ating midweek service. Amen. Ito po ay kalagitnaan muli ng ating week. Amen po ba? Kumusta naman po ang bawat isa? Mag-thumbs up naman po kayo dyan. Yan sa online na dito sa likuran ko. Yan. Mag-heart po tayo kung kayo po ay naka-tune in dyan sa atin pong online. At mapagpalang gabi po sa bawat isa. Grabe po ang panahon parang kailan lang is Sunday, first Sunday of the month of January of year of 2026. Ngayon, nakandito na naman po tayo sa ikalawang Wednesday na naman po ng ating gawain ngayong gabi. So ayan po, bago po tayo dumako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain ngayong gabi, alam po ba natin na tayo po ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo? Kung bakit po tayo malayang nakakalapit sa Kanya, kung bakit po tayo malayang nakakapagpuri sa ating Panginoon dahil po sa Kanyang banal na dugo at pinatawad po ang ating mga kasalanan. Kung ikaw kapatid ay naisip mo o alam mo na pinatawad ka ng ating Ama sa langit o ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo, huwag mo pong hayaan na mawalang halaga o mawalang halaga ang pagkatubos ng dugo ng ating Panginoon para sa ating mga kasalanan. Kaya kapatid, ngayong gabi, bago tayo magbasa ng salita ng Diyos, to encourage kapatid na kung nariyan ka man, kung meron ka mang mga babibigat na dalahin sa iyong puso, sa iyong buhay, ngayong gabi malaya mo pong idulog sa ating Panginoon. Even dito sa actual, tayong lahat ay manalangin, idulog sa ating Panginoon ang kabuuan ng ating gawain. Even yung salita ng Diyos na ating maririnig, maging ang anak niya na gagamitin upang maging daluyan ng salita niya papunta sa atin. Bago po tayo manalangin, tayo po muna magbasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Efeso chapter 1, yan. Siguro pamilyar na sa inyo to, o nabasa nyo na po ito. Chapter 1 verse 7 to 8. Sabi po ng salita ng Diyos, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob. Verse 8, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The best clap offering, amen. Hallelujah to our God. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon ang kabuuan ng ating gawain ngayong gabi. Malaya mo pong itaas ang iyong mga kamay. Malaya mong buksan ang iyong bibig. Kapatid, kung nariyan ka man sa online o dito sa actual, malaya mong buksan ang iyong puso. Huwag ka pong mahiya. Huwag po tayo mahiya na idulog sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay naghihintay. Ang Diyos ay nakakarinig at Diyos ay nakakamasid at nakikita niya po tayo. Natatanaw tayo ng ating Panginoon. Kayo, Amang Banal, marami pong salamat muli, O Diyos. Sa gabi pong ito, Panginoon, na kami po'y pinagtipon mo. Salamat po sa bawat isa na naglaan ng oras, panahon, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay aming makaniig, Panginoon, masumpungan sa gabing ito, O Diyos. Touch our heart, Lord God. Lord, alam ko, Panginoon, na sasamahan mo kami sa kabuuan ng aming gawain. Even ang iyong anak na magiging daluyan ng iyong salita, O Diyos. Ihanda po namin ang aming puso. Ihanda po namin ang aming pandinig, Panginoon, upang, O Diyos, ito'y manatili, O Diyos, sa aming mga buhay. Ito po'y magamit po namin. Salamat, O Diyos, sa iyong dugo na pinambayad sa aming mga kasalanan. Kung bakit po kami malayang nakakalapit sa iyo. Kung bakit po kami malayang nakakaawit sa iyo. Kung bakit po malaya po kaming nakakalapit at nasasabi po namin ang aming mga dalangin sa iyo, O Diyos. Samahan mo po kami, Panginoon, sa kabuuan ng aming gawain.
Thank you, Father, Lord God. We honor you. We worship you, O God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay aawit sa ating Panginoon. Painitin po natin kasama ng ating Panginoon at banal niyang Espiritu ang gabing ito. Amen? Hallelujah! Praise God! Isa pong malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. Grabe po, no? Napakaraming ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. At ngayong gabi naman na ito, ay idulog din po natin yung ating mga puso. Amen po ba sa ating pag-awit sa ating Panginoong Diyos? Today is the first Wednesday of the month, di ba po ba? Kaya dapat ibigay din natin yung ating papuri sa Kanya. Hindi lang dapat every Wednesday and every Sunday tayo buhay sa presensya niya, ngunit every day dapat tayo buhay sa Kanyang presensya at mainit ang ating pag-awit sa Kanya. Kaya ngayong gabi, tayo ay sabay-sabay na umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on, clap your hands to the Lord right now. Come on. Our God, a firm foundation, our rock, the only solid ground, as nations rise and fall. Kingdoms once strong, now shaken, but we trust forever in your name, the name of Jesus. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. In all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God will lift
natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At muli, Panginoon, mga kapatid, patuloy tayong umawit para sa ating Panginoon. Tonight, bigyan natin yung ating mga puso sa ating pagpuri, sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Mga kapatid, alam ko na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdaraanan at hindi tayo makaka-escape sa mga to. And alam natin sa mga bagay na ating mga pinagdaraanan or mga circumstances na pinagdaraanan natin, God is always there. Amen? Ang ating Panginoong Diyos ay laging nandyan na umaagapay sa atin. And huwag tayong tumalikod sa Kanya or huwag tayong hindi lumapit sa Kanya. Andyan lamang siya na nag-aantay para sa atin. Andyan siya na handang makinig sa atin, handang yumakap para sa atin. And lahat tayo, kailangan natin siya. Walang ni isa, hindi nangangailangan ng ating Panginoon. Lahat tayo, kailangan natin siya. And we need Jesus. Amen? We need Jesus in our lives. And kung ano man yung nandyan ngayon sa iyong isipan, andyan ngayon sa iyong puso, idulog mo sa ating Panginoong Diyos. Lahat kita niya. Wala tayong may tatago sa ating Panginoong Diyos. So, mga kapatid, kung ikay nanghihina, sa tingin mo wala nang pag-asa ang buhay mo, don't think of that. Because that's the doubt. That's the enemy who's trying to implant that on our minds. But we should always rebuke that, amen? Because God is always there, giving us the strength, courage, and bravery, amen? So, ngayong gabi na to, let's declare in our hearts, let's declare in our mouth that we need Jesus. We need Jesus in our lives. We need Jesus' grace in our hearts. We need Jesus. Ask for His presence. Come on, church. Ngayong gabing ito, awitan natin ang ating Panginoon. Idulog natin ang ating mga puso sa Kanya. Seek for His presence. Umawit tayo sa Kanya na may kababaang loob, na hinahanap ang Kanyang presensya. At namnamin natin yung ating pag-awit sa Kanya. Ibigay natin yung ating pag-awit sa Kanya because He deserved the praises and He deserved the glory. Hallelujah. Be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but
times of troubles. We need you in the times of thanksgiving. We need you, Father God, in every moment of our lives, Father God. Yes, Lord. We give back all the praises to you, Lord God. We thank you, Father God, for your grace. We thank you, Lord God, for your mercy. We thank you for your unending love, Lord God. So, church, give your praises, give your worship, give your life, give your heart to our God. Let's always remember our Creator who's always there. Let's give priority to our Creator, not on the creation. So spend our time, spend our life, and give our hearts to our Lord Jesus, because He deserves the glory from His creation, and we are His creation. We should work on Him. Amen. God is there waiting for us to just call Him, to surrender to Him. So let's surrender our hearts, let's surrender our life to our Lord Jesus, because Jesus is our everything. And we need Jesus in our life in order for us to walk with Him and to do His purpose. So come on, church. At this very moment, let's sing once more. Let's sing our hearts once more to our God. Open your mouth and declare in your mouth that you need Jesus. We need Jesus. Hallelujah. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise-born heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Hallelujah, Father God. Lord, and this is our hearts, Father God, singing to you, Father God. Lord, accept our praises, Lord God,
our worship to you, Father God. And we thank you, Lord God, for this moment, Lord God, that you're giving to us, Lord God, standing for you, Lord God, giving us or giving back to you, Lord God, all the praises, all the worship, and all the adoration, Father God, because this moment belongs to you, Father God. This is your time to be praised. This is your time to be worshiped. And this is your time, Father God, for us to give you our hearts and our minds, Lord God, and our body, our soul to you, Lord God. So we thank you, Father God, for this night, Lord God. Sa iyo po lahat, ang papuri, ang kadakilaan, ang katagumpayan, Panginoon, Lord God. Lahat sa iyo, Panginoon, lamang lahat, Panginoon, ng aming buhay, Father God. And we thank you so much, Father God. We love you so much. In the mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po. Welcome po, Sister Letty. Yan. Blessed Wednesday po sa inyo at kayo po ay nakadalaw muli sa ating midweek service. Yan. Sige po, ready na po ba ang bawat isa? Mag-thumbs up po dyan sa online. Yan, mag-heart po kayo. Kung kayo po ay nakatune in pa dyan sa online at ito sa actual. Yan po. At yan, ready na po ang ating pastor. Di pa? Yan. Sige po, ready na po ba yung bawat isa? Mag-amen naman po dyan. Amen. Hallelujah. Yung amen na hindi nang lalamig o hindi nilalamig. Yan. Nilalamig po tayong lahat. Ano talagang malamig po ba basta ganito pong month, January to February, tama po ba? Or hanggang March, no? O walang, talagang malamig po talaga sa Baguio. Ano? Kaya lang, talagang pagka ganitong month is talagang malamig po and then hanggang February. Yan. So, ayan po. Muli po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po, welcome po natin muli ang ating buting pastor from Canada. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po mag-pray sa Panginoon. Ayan. Blessed Wednesday. And let us all pray po. Mang banal, marami pong salamat muli o Diyos sa gabing ito, Panginoon, na pinagsama-sama mo po kami. Inayos mo po ang lahat para kami magkatipon upang ikaw ay purihin at itaas, Panginoon. Samahan po kami, O Diyos, sa aming pong pakikinig ng inyong banal na salita, sapat ikaw lamang po ang aming inaasahan na magbibigay ng mensahe, kapahayagan para sa aming pong mga buhay, para kami tumatag, tumibay, lumalim sa relasyon sa inyo, lumago sa pamumuhay sa pagsunod sa inyo, Panginoon. So ito po ako bilang inyo pong daluyan at ang bawat isa na makikinig nito, Panginoon. Ikaw lamang po ang makita, mapakinggan,
At nais ko pong ibalik sa inyo ang papurit parangal sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Palapan po natin ang ating Lord. To God be the glory. Can you all be seated po? Ayan, Blessed Wednesday po sa bawat isa sa atin. At kumusta po ang bawat isa? Amen? Amen. Mabuti ba ang lahat? Praise the Lord. At ito po yung unang Wednesday ngayon pong taong 2026, and praise God dahil tayo po ay present sa tahanan ng Panginoon. If you are watching online, and then good evening po sa inyo, at naway excited po tayo sa patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, sa patuloy po na pakikinig po ng kanyang banal na salita. Amen po ba? Pakisabi kasi yung katabi, sabi mo, ang lakas-lakas mo, ang lusog-lusog mo. Ayan, pakitapik, sabi mo, ang lakas-lakas mo at ang lusog-lusog mo. So, yung ating kalakasan at kalusugan, gamitin po natin yan para tayo po ay makinig ng banal na salita ng Diyos. Yung ating pong mga internet, yung ating pong online, gamitin po natin yan para ibahagi itong mensahe, itong salita ng Diyos na ating pong papakinggan. At sa mga makikinig po nito replay, ang mensahe nito ay napapanahon para po sa atin pong pagkakataon po ngayon na nagsisik ng presensya ng Panginoon, nagsisik ng revelation ng Diyos. And then sometimes we're thinking, paano ba ako maging malakas? Paano ba ako maging mabuti o lalong mabuti sa buhay ngayong 2026? So ang aking pong topic, it's all about becoming stronger and 10 times better. Wow, isa pong napakagandang topic na kung saan ay inihayag ng Diyos in only the one chapter in the Bible. Itong topic nito, it's all about becoming stronger and 10 times better. Amen. Nakikita mo ba sa sarili mo na ikaw ay lumalakas? Nakikita mo ba sa sarili mo na ikaw ay bumubuti? Amen. If you think that you are strong right now, if you think that you're better right now, this topic is for you because ito po yung magpupush sa atin to become more stronger and to become more, yung tinatawag dito, hindi lang more better but 10 times better po mga kapatid. Amen. Kumbaga, meron pong may ilalakas pa tayo. Meron pa tayong ibubuti sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Nasusundan po ba mga kapatid? Amen. So, kumusta po kayo ngayon? We're in our few days now, simula nung ating pong Daniel fast nung last Sunday. And I hope and pray na yung bawat isa po ay, amen, hindi po sumuko. Patuloy po tayong napapalakas because we understand na we're doing it for the glory of God. We're doing it for the good of our health, also for our spiritual quality and stability. And right now, right tonight, amen, you felt stronger than before. Amen? You see better than before. Sa sarili mo na natin. At least, nakikita mo sa sarili mo na, wow, mas malakas ako ngayon at mas pakiramdam ko, mas bumubuti ako ngayon. And tingnan mo yung katabi mo, mas malakas siya ngayon at mas mabuti siya kumpara sa una. Why? Because na patuloy siyang nakikleanse, nako-consecrate, patuloy siyang napo-put up, patuloy siyang nabibuild up. And I hope po maintindihan natin itong mensahe ngayon, sapagkat pag naintindihan nyo itong mensahe po ngayon, lalo nyo pong mai-enjoy, lalo nyo pong ma-appreciate yung buhay, lalo natin ma-appreciate po ang nagbigay ng buhay, ang Panginoon Diyos, na siyang nagbigay ng kalakasan at ginawa niya tayong mabuti at nais siyang lalo tayong magpakabuti sa buhay nito. Sa ating po introduction, the right decision and commitment to consistent discipline in long-term development are the most important keys to becoming stronger and 10 times better. Amen. Kapag wala pong right decision, kapag wala pong discipline, pag wala pong development, amen po ba? So yung ating pong desire to become more stronger and 10 times better is just what we call dream or either nightmare sa buhay po natin. So kailangan po
samahan po natin ng tamang desisyon. Amen po ba? Tamang disiplina at tuloy-tuloy na development sapagkat yung tatlo na yan po yung susi para tayo po patuloy na lumakas and one day we become 10 times better than today. Ibig sabihin po, may maibubuti pa po tayo. Amen po ba? Or else, pag naglilid ka ng tao, you lead people na magiging mas mabuti pa higit po sa iyo. Amen po ba? So yan po yung tatlong susi, yung right decision, and then discipline, and then consistent development po sa buhay po natin. So huwag niyo pong iwawala yan sapagkat maraming mga tao ngayon hindi na sila malakas, and then instead na maging better sila, they are bitter. Instead na lumakas sila, mahinang-mahina sila. Bakit po nangyayari yon? Because yung keys, yung susi, hindi nila ina-apply, hindi nila ginagamit. But I want you to apply this beautiful keys na binibigay sa atin ng Panginoon. So basahin po natin itong history sa Bible sa ating pong key verses and Daniel chapter 1. So ang topic ko ngayon is all about the whole chapter 1 ng Book of Daniel. Isa pong napakagandang chapter, isang bungad na chapter na dito natin makikita yung mga taong talagang lumakas sila at naging lalo silang mabuti sapagkat merong Diyos na malakas at mabuti na tinugunan yung kanila pong tamang desisyon sa buhay. So are you ready po? Say amen. Are you ready? Praise the Lord. So tuloy po natin sa verse 1, sabi po, Tagalog po ito lahat. Tapos ang points niya po English. Sabi po, nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob o nasakop ni Nabukadnezar na hari ng Babylonia. Ibig sabihin, conquer po ng Babylonia itong Jerusalem na pinagharian ni Jehoiakim. At verse 2, pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebukadnezar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. And verse 3, inutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. And verse 4, ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa, at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Purihin po ang Panginoon. Pwede ba po natin si Lord sa ating pamilya. Amen. Kung makikita po natin dito sabi sa dulo, tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. So para mag-serve po sa palace, amen, so pumili po sila ng mga, meron pong tinatawag, ano ba ang tawag nito? Pag nag-apply ka sa isang trabaho, 'di ba? May credentials, 'di ba? At ang pinakamatindi dito, yung tinatawag na anong tawag nun? Pagka pogi ka, pwede ka. Pagka maganda may mga ganun, di ba? May mga ganun pag nag-apply ka, kasama doon yung, alam ko na, pleasing personality. Eh? So, kasama na yun. Pagka macho ang dating mo, parang qualify na agad yan kahit wala nang interview, di ba? Grabe, ang hinahanap pala, macho dancer. Huwag naman, huwag naman. Kasi kailangan ba bang interview? Kita naman, hayag naman. But my point is, parang meron pong matinding character, meron tayong matinding kaugalian, merong matinding kwalifikasyon ang hinahanap para, kumbaga, mga magagaling na ito sila, mga matatalino na mga may alam na, pero kailangan pa rin silang i-train, kailangan pa rin silang i-equip, kailangan pa rin nilang ma-master yung kanilang gagawin sa palasyo. Kaya ang ginawa po, amen, sila po ay selected na mga binata na pinili doon para turuan, para i-train. And verse 5, sabi po dito, inutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak
araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. So, kumbaga, ang hari, gusto niyang nagpili siya ng servant para mag-serve sa palace. So therefore, dahil nagpili siya, hindi niya gagawing slave, kundi ipoprovide niya ang pangangailangan ng mga pinili niya. So, maganda naman ang hangarin ng hari, kasi ang gusto niya, itong mga pinili na mga na choose o chosen young people, gusto niya na sila po ay makakain ng maayos, sila po ay makainom araw-araw. Amen? Kasi mula sa provision ng hari. Sabi po dito, 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Can you imagine na yung duration, amen, ang duration 3 years. At dahil selected na sila, yung duration na 3 years, well provided yung kailangan nila mula sa king. Nasusundan po mga kapatid? Nasusundan po, ayan. Sabi sa verse 6, kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. So, ibig sabihin, may 4 na Israelita na mga pogi, makikisig, matatalino, madaling turuan, they are teachable, they are good looking, they are knowledgeable. Sila yung 4 na napili dun mula sa lipi ni Juda. And sa verse 7, binigyan sila ni Aspinas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach ay si Misael, at si Abednego ay Azarias. So kumbaga, sa Babylonia, binigyan sila ng Babylonian name na kung saan mag-identify po sa kanila. So, gusto kong makita muna ninyo ang picture. Ganito yung picture. Amen po ba? So, dahil magsiserve na po sila sa palace, sa king, so kailang gusto ng king ng mga may alam na, pero dapat sila matuto doon sa tinatawag management sa palace, doon sa kanilang service, para hindi sila ignorante. Kaya dapat silang i-train, dapat silang i-equip, dapat silang i-empower for the period of 3 years. Can you imagine? Grabe, 3 years. Pero provided ng king because they are chosen according to criteria. Amen. Amen. So, gusto ko rin makita natin ngayon na ang picture natin for the year 2026, that we are chosen by a king. Sabi ni Jesus sa atin, you did not choose me, but I chosen you. I placed you and appointed you and purposely here on earth so that you would go and bear fruit. Kumbaga, itong tatlo na ito, pinili. Pero po, tandaan po natin, dumadaan sila sa tinatawag na training. Dumadaan sila sa tinatawag testing. Tayo rin naman, though we are chosen by Christ, dadaan tayo sa tinatawag na training saka testing. Sino po sa inyo ang nakakatingin na parang, I think I'm passing the test. I think I surpassed the training. Nakikita niyo ba yun sa buhay niyo ngayon? Yan po yung titingnan natin. Kasi meron ditong keys to becoming stronger in 10 times better. Amen po ba? Kasi ang gusto nga ng hari na itong mga maglilid nito, itong mga magsiserve ito, dapat malakas sila at mabuti sila. Amen po ba? At lalong mabuti sila. Ganon din ang gusto ng Panginoon. To advance the kingdom of God, amen? To become, to live as a kingdom disciple, dapat we're strong. Amen po ba? Dapat tayo po, mabuti tayo. Dapat alam natin na yung ginagawa natin tama. So, meron po ditong mga ilang principle na makakatulong po sa atin na katulad po ng decision po ng 4 na ito. Tingnan natin, letter A po, pinakauna para tayo po maging malakas and become 10 times better pagdating ng panahon. Or maybe, itong season natin, kasi itong duration ng ating pong Daniel Pass, it should be 21 days. Ay, lalo naman pag 3 years. Tingnan mo katabi mo, papasayan sa 21 days. Ito, mas matindi, 3 years. Tama po ba? kaya alam nyo, sa totoo lang, itong una pa lang, sabi dito, decide not to compromise or be compromised for the sake of temporary pleasures. Yung commitment po to finish the 21 days
o whether magsisimula ka pa lang ngayon, because this word is very encouraging sa atin. If ever magsisimula ka pa lang, then continue. And then, ilagay mo na doon sa finish line yung isip mo. Ayun po ba? Ayun yun po mga kapatid. So mag-decide tayo na hindi ko hahayaan na ma-compromise yung commitment ko to finish this training, to finish this test, to finish this fast, alang-alang sa mga temporary pleasure. Kaya ngayon po, huwag kayong magpadaig dun sa may pagkain dito, may pagkain doon, masarap yung niluto ni mama, ni papa, or kung ano yung mga napapanood. Stop watching, I mean po ba? And stop harap-harap dun sa mga lamesa na may masasarap na pagkain. Ayun pa rin po, kailangan natin mag-decide na kailangan po, hindi ako dapat nako-compromise, hindi ako dapat mag-compromise or nako-compromise nitong mga temporary things sa akin pong buhay. Kasi meron po yung price. Amen po ba? Merong kapalit yan. Tingnan niyo po si Daniel chapter 1 verse 8. Sabi po, despite na they are chosen, despite that everything is provided by a king, amen po ba? Pero hindi po sila tumanggap ng provision ng king na ito. Amen po ba? Parang sa atin po, alam nyo, sa pagdating po sa kaaway, ang tinatawag si Satanas, siya yung tinatawag na Prince of the Air, siya yung tinatawag na Prince of Darkness, siya yung hari ng kadiliman, nag-o-offer din siya, provided din niya doon sa mga nawin niya. Are you with me po mga kapatid? Pero hindi tayo nag-a-accept, nagre-receive dapat ng mga pinapakain, pinoprovide ni Satanas sa atin. Are you with me mga kapatid? Hello? Hindi tayo dapat tumatanggap ng mula kay Satanas. Dapat ang tinatanggap natin mula sa ating pong Panginoong Kristo na nagpili sa atin. Kasi, ang picture nito na gusto ko pong makita ninyo na pinapakita sa akin ng Panginoon na si Lucifer, siya yung tinatawag na Prince of the Air or tinatawag Prince of Darkness o siya yung tinatawag na prinsipe ng kasinungalingan o tinatawag na prinsipe ng kadiliman. Tapos si Jesus, dito natin makikita na siya yung Lord. Meron din siyang ino-offer. Amen po ba? Meron siyang binibigay sa atin. At ipagitna natin dito ito si King Nebuchadnezzar na meron din pong ino-offer because they're chosen at meron din siyang ino-offer. Provided po lahat. Pero tingnan niyo po, ang isang taong matalino, ang isang taong alam ang salita ng Diyos, ang isang taong malinaw, meron siyang renewed mind, ang isang taong merong direksyon, ang isang taong may malinaw na konsensya, si Daniel, sabi niya, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili. Ano niyo po, it's a big revelation po ngayong season of fasting po natin. Kung minamaliit mo ngayon ang fasting, kaya lumiliit ang buhay mo. Lumiliit ang nangyayari sa family mo. Lumiliit ang nangyayari sa business mo. Lumiliit ang nangyayari sa peligro mo. Kasi minamaliit mo eh. Paano ba, Pastor, minamaliit ko? Parang wala akong faith. Yan, minamaliit mo. Wala kang sacrifice. Yan, minamaliit mo na. Parang ayaw mong maniwala sa kapangyarihan ng 20 days fasting nito. So, nako-compromise mo yung sarili mo. Si Daniel, tularan po natin si Daniel, sabi niya, pinasya niya, ibig sabihin ng pinasya niya, kailangan natin ng tamang desisyon. Na hindi tayo magpapadrive sa isip natin, sa tiyan natin, sa isip natin, sa appetite natin, o sa kaaway. Kailangan we'll be driven by Christ, or be driven by the Holy Spirit, will be driven by the Word of God. Si Daniel po, dahil sabi ko sa inyo, renew ang isip niya, may matindi siyang desisyon. So, ipinasya niya na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Alam niyo, pag sinabing galing sa hari, titindi ng mga ino-offer, no? Siguro masasarap na pagkain, nandun na yung buffet, tapos yung alak, baha, grabe na itan niya kung buffet, tapos baha yung alak, everything provided. Pero si Daniel, hindi siya kumuha ng karampot doon na mula sa ino-offer ng king nito. Ayun din po mga kapatid. So dapat ganyan din tayo. Lahat ng ino-offer ng demonyo, ni kunti huwag kang tumikim. Are you following po mga kapatid? Hello? Nasusundan po?
Huwag mong hayaang ma-compromise ka or i-compromise ka. Kasi si Daniel, siya po nag-decide. Alam niyo yung decision natin, sabi ko nga, may matindi po yung reward. May matinding pabor yan. Napiplease ang Panginoon kapag nag-decide ka according to God's Word. Pag nag-decide ka according to God's principle, for sure, mapiplease po ang Panginoon. At anong sabi niya? Lahat yon na masasarap, lahat yon na temporary pleasure, amen po ba, ni hindi po tinikman ni Daniel. Nag-decide siya ng matindi. Amen po ba? Because meron siyang kaunawaan na kapag kinain ko ito mula sa masama, amen po ba, magbibigay din ng kasamaan. Masarap lang sa una, pero masama ang dulot sa kanyang sarili. Nasusunod po ba mga kapatid? Yan ang temptation. Amen? Masarap sa una, pero grabe. May consequences sa huli. Kaya anong ginawa ni Daniel? Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Amen. Ibig sabihin, gumawa ng paraan. He make a way na okay. Merong nagsiserve, okay, kakausapin ko ito. Tayo iba, ganito. Dali, makausap ko muna si pastor kasi di mo na ako mag-join ng 21 days fasting. Where did you get that idea? Minsan nasa-sacrifice yung the best na buhay ninyo. Minsan, instead maging malakas ka ngayong taon at maging better ka lalo, iba ang nangyari. Naging weak, saka naging bitter. Huwag naman sana maging wicked at lalong naging bitter. Huwag naman ganun, parang oh brother, sister, parang ang bitter niya yata ngayon At parang lahat na nang ino-offer ng kaaway, parang nilulunok mo napaka-wicked na lalo. Parang wala naman sana mangyari ganun. I'm saying na sana walang mangyari ganun. But I want you to understand na pwedeng mangyari yun sa isang tao na hindi na sumusunod sa Panginoon dahil nagko-compromise na at compromise na nga siya. Kaya gusto niyang bumait, hindi niya magawa. Gusto niyang magbago, hindi niya magawa. Madami nang nagko-correct sa kanya, marami na nagpapaalala, pero hindi niya magawa. Kasi masyado na po na-deceive, masyado na na-compromise ng old self, even itong old serpent nito. And yan po ang katotohanan. Pero tularan po natin si Daniel, matindi yung kanyang desisyon. Na hindi ako, alam ko, temporary mga bagay niyan. Walang maidudulot na maganda yan sa aking katawan. Minsan nagkikrib kayo ng mga, grabe, mga prinito sa ilang prituhan na. Nagkikrib kayo ng mga pagkain na matindi ang mga pampasarap. Akala nyo, sobrang sarap. Sa una lang yan. Pero magdudulot yan ng kompromiso sa ating katawan. Are you following po mga kapatid? Sino po sa inyo ngayon, parang ang sarap ng pagkain nyo na walang asin? Ang sarap ng pagkain na yun na ito ang totoong pagkain, nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan. Are you following po ba mga kapatid? Hello, are you with me? Sino po nakakaintindi ng sinasabi ko? Amen. Kung nakakaunawa, alam ko sila yung nagtutuloy-tuloy. O kung huminto ka, ngayon, sinasabi ko sa iyo, bakit ka huminto? Dahil may in-offer ang kaaway sa iyo na pagkain? No, anggihan mo yung in-offer ng kaaway sa iyo. Pastor, yung kuya ko ang nag-offer. Yung ate ko. Ipaglaban mo, magdesisyon ka pa rin. Na meron akong commitment. 21 days lang to. Ilang araw na lang, mga kapatid. 15 days na lang. O sabihin natin, naku, ano na lang to? 17 days na lang. Kaya to. Are you following po mga kapatid? Gusto kong makita ninyo yung something way beyond na itong ginagawa natin. Naalala ko, pang ilang araw ko lang itong aking barong. Sa totoo lang. Hindi ko na ito maisuot. Matagal na. Bibigay ko na nga sana ito kay Nico. Kaya lang, hindi na ilagay sa box. Pagtingin ko kanina doon sa dami ito, abay, andyan pa. Dinamit ko. Kumasya naman. Sabi ko, effective talaga ang Daniel fast o fasting. Parapan po natin si Lord. To God be the glory. So, yung iba, dahil nga walang self-control sa kadisiplin. Yan, tumaas na po ang presyo ng damit ninyo kasi dati medium, ngayon large na, di ba? Mas maganda yung pumayat tayo sa physical pero tumaba tayo sa spiritual. Sino pa ang gustong ganon? Lalo tayo nagiging wise and sensible.
At alam niyo po, sa mga nagdi-decide ng matindi, na hindi kumain ng mga inaalok ng hindi mula sa kalooban ng Diyos, ano po nangyari? Tandaan po natin, remember, number 1, God's favor is always on those who commit to not compromising. Yung pabor ng Diyos ay laging andun sa mga taong nagko-commit na hindi magko-compromise o makompromise. Andun yung pabor ng Diyos. Amen po. Tingnan niyo po si Daniel chapter 1 verse 9 to 11. Sabi po, niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pinagbigyan ni Aspenas. Pwede bang palapan pa natin si Lord? Kaloob, pag nag-decide kayo, according to God's word, kalooban ng Diyos dyan. At sabi dito, niloob talaga ng Diyos. At siya ay kinalugdan at pinagbigyan ni Aspenas. And verse 10, ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Sino po sa inyo ang may mga, sabi ko nga sa inyo, may mga Aspenas din na takot, na parang ganito, uy, Nico, payat mo na ha. Naku, natatakot ako, baka mamaya matumba ka dyan habang nagigitara, wala kang kain. May mga ganun ba sa inyo? Aspenas ang tawag ko dyan. Sa una, okay. Pero pangalawa, yung mga, ang ibig ko sabihin, yung mga doubtful. Uy, Christina, baka mamaya, ano ka, magkaroon ka ng ulcer. Di ba? Magkaroon ka ng acidic. Ano ba, dinideclare sa'yo? Amen po ba? Parang ito, sinasabi ni Aspenas, natatakot ako, nababahala ako kasi baka kung anong gawin sa akin ng mahal na hari. Amen? Kapag nalaman nila yung binibigay sa akin, inaalok sa inyo. Ano na minsan ganun ang kaaway? Lalagyan ka ng takot din ng kaaway. Amen po ba? Lalagyan ka ng doubt. At magpapadala siya ng mga doubtful. Thank you sa akin. Yung nagsasabi sa inyo ng mga baka, tanungin nyo, nag-Daniel fast ka na ba ng 21 days? Are you following? Kasi pag hindi pa, ay nako, mga doubtful ang mga yan at takot. Since sa inyo mga maraming ganun, sabi ko nga sa inyo nung last Sunday, may mga anghilito, anghilita, anghel-anghelan, di ba? Mga ganun. Ngayon, maraming ganun din lalapit sa iyo. Ang iba, ganito pa aalok. Saan galing yan? Kasi kung King Nebuchadnezzar galing, hindi ko kainin yan. Pero kay ito, mangga. Ito, saging, ito, apple. Padala galing kay Daniel yan. Pwede yan, para panamunan natin si Lord. Amen po ba? Pero kung nag-aalok ng mga french fries, no. Hindi mula kay Daniel yan, yun po ba? Mula kay Davey yan, di ba? Huwag muna. Ayun pa rin po, nasusundan po ba? So, teka lang, mako-compromise ako niyan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mag-compromise. Are you following po mga kapatid? Nasusundan. Wave your hands pag nasusundan. Okay, praise the Lord. So, hope naiintindihan na ninyo po na itong verse nito, tuloy ko pong basahin guys, napakagandang basahin nito. Ano pong kasunod? Sabi po, tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Takot talaga siya. Nagtatanim siya ng doubt doon sa mga bata. Sabi niya, dahil dito, ano pong ginawa? Lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na mga ngalaga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Amen po ba? And remember po, that those who pass the test and faithfully endure discipline are much stronger than others. Kung sino na po yung nakapasa sa test, amen. Nakapasa ba kayo sa test ng 4 days? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday na ngayon, pang-apat na araw. Tiyan mga katabi, nakapasa ba yan? Or, amen, magte-test pa lang yan uli ngayon. Okay, sa mga bumagsak, then retest tayo uli, retake tayo uli. Meron pa naman retake. Sumabay. Sabi ko nga sa inyo, merong matinding ito dulot sa atin. Hindi lang sa atin, maging sa family natin, sa paligid natin, sa lahat ng ginagawa po natin mga kapatid. Sino yung mga
mga mas malalakas, yung mga nakapasa sa test, yung mga tapat na talagang sinubok din. Yan po ba? Sino sa inyo, pang 4 days sinusubok, kahapon utot ka ng utot, hanggang ngayon utot ka ng utot na wala namang amoy, di ba? Sino po sa inyo ganon? Parang, palibasa, wala akong masyadong kinakain ng mga pero wala namang amoy yun, malinis eh. Ay, paling po. Sino nakakaranas ang ganon? Minsan ako nga, honestly, pag kami lang magkakasama dito, siyempre, nasa fasting tayo, nasa Daniel fast tayo, ika 4 days, naotot ako andyan pala yung aking asawa. Buti na lang, sabi ko, nag-check out na yung kliyente ko. Sabi ko, sino po sa inyo, kampante ng umutot kasi, siyempre, magkakatabi kayo, nagpare-pare kayo, like kami, nag-Daniel fast kaming 3 dito. Si Caleb lang ang putol-putol. Ano na kami, normal na sa amin ng gano'n. Ibig sabihin, normal na nagre-release tayo ng toxin sa katawan. Ay, paling po mga kapatid. Amen. So, puntahan muna natin itong Daniel chapter 1. Nire-relate ko lang po sa sitwasyon natin ngayon. Tindihan natin na merong magandang patutunguhan itong sakripisyo or fasting na ginagawa natin for the glory of God. Sa verse 12 ng Daniel chapter 1, sabi po, pakiusap niya, sabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Pangilang araw nga uli natin ngayon? Taas yung kami, pangilang araw? Bawat araw, ano? So sabi ni Daniel, sabi niya, subukin po ninyo kami sa loob ng 10 araw. Ito ang pinakamatindi mga kapatid. Sabi diyan, gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Kumbaga, ayaw namin doon sa mga pinaluto ng hari, dito na lang sa mga mula sa market, ng mga sa tanim. Hindi yung kay sa tanim, di ba? Hindi mo binibigay ni tanim. Hindi yung mga sa tanim. Dito na lang sa mga tanim, di ba? Mga gulay na lang, mga lamang lupa na lang. Imin po ba? Hindi yung mga lamang loob na may mga espiritu ng tawag nito, uric acid. Dito mga lamang lupa muna, mga tumubo sa lupa. Ito na lang muna, sabihin, ano po, gulay at tubig lang for 10 days. I-test niyo po kami. Subukin niyo po kami. Grabe, ano? Tindi. Tayo ngayon ba? Ang iba, social, di ba? Hindi kasama dito asin, ha? Hindi kasama dito soy sauce, di ba? Gulay lang, mga kapatid. Mas masarap ang prutas kumpara sa gulay. Gulay lang talaga. Tingnan niyo, sabi niya, for 10 days. Sabi ko, gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Sa verse 13, tingnan niyo, pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin. At na pinakain ninyo ng pagkain, bigay ng hari, at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Tingin kayo sa akin. Ito. Diyan sa atin. Yung mga binigyan ng pagkain mula sa hari, at mga pagkain na mula kay Daniel, try nyo pagharapin kung sino yung stronger and better. Amen po ba? Amen po. Yung iba, sabi, mabuti ka pa, napagtagal mo. Nalagpasan mo yan. Kasi talagang magiging malakas ka, magiging better ka pang tao. Are you following po mga kapatid? Kaya si Daniel, sigurado siya sa kanyang sinasabi. Kaya ako rin naman, sigurado din ako sa pinipreach ko sa inyo. It's a very word of the Lord na maganda yung epekto sa health, sa spiritual quality, stability po natin. Are you following po mga kapatid? Kaya wala akong duda pag nagsalita ako magtanim ng doubt kasi ako rin naman experience ko sa buhay ko every year, the middle of the year. Amen po. Anong sabi sa verse 15? Tingnan niyo sa verse 15. Tingnan niyo. I want you to realize na, grabe, pang-4 na araw pa lang ako pa, may 6 days pa. Tapos may 11, lalo ako magiging strong and better person. Palapal muna natin si Lord. Guys, sino po sa inyo ang nakaintindi ng aking sinisya? Pagdating sa verse 15, sabi po, at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malusog at mas malalakas sila kaysa sa makasing edad nilang pinakain ng pagkain ng galing sa hari. Palapakan natin si Lord doon sa mga malusog siya.
4 days na ngayon, wala ka ng craving sa mga mamamantika, mga matatamis, mga malilamnam, na ang dulot ay uric, diabetes, di ba? Mga ganun. Diabetes, cholesterol. Sinong cholesterol? Sabi ng Bisaya. Tulad ng mga ganun. Sino sa inyo ngayon ang problema? Pag pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ay nasa need ka na. Kailangan mo na ng diet. Kailangan mo na ng self-control. Kailangan mo na ng disiplina. Kailangan mo ng, pag sinabi naman, sumobra ka na. Iwasan mo gari, ganyan. Ang dami na pinapaiwasan sa'yo. Tapos sasabihin niya, ang pwede na lang sa'yo, lambong. Kasi nasubrahan ka ng kakakarga sa katawan mo. Tingnan nyo itong nasubrahan kakakarga sa mga masasarap na pagkain. Tingnan nyo. Ano po ang nangyari? Mas malusog daw po yung gulay at tubig lang yung kinain. Pero kaya pa na natin sila. Eh, totoo. Eh, bakit? Mas healthy. Green leafy vegetables, mga tanim natin. Wow, malunggay, kangkong. Andyan yung lahat ng mga phytonutrients. Andyan yung mga totoong tinatawag na protein. Andyan. Masasarap yan. Nagpapalusog yan. Nagpapalakas. Nagre-restore ng kalusugan. Are you following po mga kapatid? Amen? Sino sa inyo, wow, grabe ang sarap ng gulay. Sarap ng prutas. Nararamdaman nyo na ba yan ngayon mga kapatid sa inyo? Kasi pag hindi pa, kailangan makapasa tayo sa test. So, sabi sa verse 16, tingnan niyo sa verse 16. Tingnan niyo po sa verse 16. Tingnan niyo sa verse 16. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Pwede mo palapang po natin, Silver. Let me challenge you. Simula ngayon, kasi pang 5 days natin bukas, alam mo, sobra-sobra nang magaganda ang pagkain na mula sa iyo. Lamang lupa, amen po ba? Hindi lamang loob, lamang lupa. Amen? Tumubo sa lupa. Abay, napakasarap na ng pagkain yan. Amen? Are you with me mga kapatid? Nasusundan po ba? Sabi dito, nalagpasan nila yung 10 days, proven and tested. Physically, they are stronger than others. Pwede bang palapangulin natin si Lord? Yeah. Ulit natin. Remember po itong number 3. Ito po ang pinaka-the best number 3. Tingnan niyo po yung reward. Are you following po mga kapatid? Kasi nag-iiba talaga tayo. Nagiging better. Sabi ko sa inyo, yung 10 times better ay mas matindi yan. Amen? Sabi niya, number 3, God gives special knowledge. Wow, special knowledge. Ano pang kasunod? Abilities. Ano pang kasunod? Understanding to those who decide to live uncompromisingly. Pwede mo palapapa natin sila. To God be the glory. Amen. Sigaan mo. Mag-enjoy ka. Amen po ba? Na talagang hindi. Meron talagang may kaloob si Lord na matinding karunungan, kaalaman, at abilidad na ipagkakaloob ang Lord sa akin. Kaya nga, alam niyo, itong 21 days na Daniel fast natin, huwag niyong maliitin ito. Lalo na sa mga paulit-ulit, sabi niya, ginawa ko na ito, alam ko na ito, totoo, alam mo na ito, ginawa mo na ito. What happened the last time? Maybe sublime, mali-mali ang prinsipon. Ngayon, maging sincere tayo, maging serious tayo sa ginagawa natin, sapagkat seryoso at totoo ang pangako ng Diyos. Are you following? Tingnan niyo po. Sa verse 17, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikhan at agham. Sabi po, bukid pa dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pwede mo palapakan po natin si Bakit ang leader ang laging binibigyan? Yung mga follower, hindi. Tingin sa akin, bakit nangyari? Bakit si Daniel yung binigyan ng special gift na makapag-translate ng dream? Hindi si Meshach, Shadrach, Abednego. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung nag-decide ng matindi. Amen po ba?
At dahil may leader, na isama niya itong tatlo, sumunod na itong tatlo kay Daniel, sila rin naman ay pinagkalooban ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan. Can you imagine that? Dahil sumusunod kayo sa leader, na binibigyan ni Lord ng special, tinatawag ng, binibigyan ng kakayang umunawa, mag-translate, magpaliwanag. Kayo rin naman na sumusunod sa leader, are you following po mga kapatid? Ay bibigyan kayo ng kaalaman at kakayahan itong season ito para sa ating pag-aaral, sa ating pag-business, and everything na ginagawa natin. To God be the glory, para po natin si Lord. Eh, paano kung ganito ka? Bahala ka na, Daniel. Ang sarap kaya ng pagkain ng hari. Parang iba nagsasabi, hayaan nyo na si Pastor John. Siya, pabayaan nyo siya. Meron ba kayo mga anghilito, anghilita, mga ganon sa katabi? Siya yun. Ano nangyari sa'yo? Dahil nakinig ka dun sa anghilito, anghilita, doubtful, saka nakinig ka dun sa mga negative, nakinig ka dun sa mga takot, nakinig ka dun sa nagka-advise sa'yo, hindi naman nag-try. Dahil hindi sila nag-try. Tandaan nyo, makinig ka dun sa na-fast niya yung test, yun ang mga nag-try, doon ka makinig. Palapan po natin si Lord. Inuwi po ba? So si Daniel, siya po nag-decide ng matindi. Dahil sumunod din itong si Meshach, Shadrach, Abednego, itong tatlo nito, sila rin naman ay pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman at kakayahan sa politikan at agham para maging excellent sila to serve. Para mapapurihan lalo si Lord na totoo yung Diyos. Amen po ba? Dahil hindi sila nagkompromiso. Amen po ba? Dahil napasa nila yung test. Amen po ba? Sabi po dito, binigyan na sila ng Panginoon. Alam nyo, during first day pa lang, tingin sa akin, nung last Sunday, sinare ko po sa inyo, nung unang araw pa lang ng paghingi ni Daniel ng kaunawaan at nagpakumbaba sa kanyang puso sa harapan ng Panginoon, unang araw pa lang bumaba na yung anghel. Hindi nyo pa alam, unang araw pa lang nag-decide kayo, meron ng pinapadala ang Diyos sa inyo. Amen po ba? E paano pag mahaba, huminto ka, hinila pabalik, walang dumating. Meron lang pinapasilip ang Panginoon na pintuan. Kailangan lang yung puno, yung full obedience natin. Bago niya buksan ang buot, iba pa. E paano pagka pinagpalit mo yung blessing at pagkain mo sa pagkain ng instead ng kinakain mo mula sa tanim. Kinakain mo mula kay tanim, di ba? Hindi ka joke lang. Natatawa si Terina kasi nakaka-relate. hindi siya kasi yan eh. Nagtatagumpay yan. So, ano kasunod? Kaya ngayon po, huwag kang magpalid dun sa mga bumagsak sa test. Ulitin ko po, huwag kang magpalid sa mga bumagsak sa test. Huwag kang makinig dun sa mga doubtful at sa mga negative na hindi padala ng Panginoon. At huwag kang dumikit-dikit doon sa mga kumakain sa pagkain ng hari. Dumikit ka doon sa mga pagkain ni Daniel. Kulay, vegetable. Maka-albor nga dyan. Wala akong pambili eh. Palapain muna natin si Lord. To God be the glory. So, ang prayer ko po ngayong season nito ay makatanggap tayo ng matinding kaalaman at karunungan at higit sa lahat, kakayahan. At lahat yan, nagmula yan sa Diyos. At doon sa mga nagdi-decide na hindi mag-compromise o ma-compromise, available yan sa inyo. Totoo, available yan sa inyo. Tingnan nyo, ilang kabataan ang napili. Bakit? Sa 3 at sa pang-4 lang binigay, hindi dun sa madaming napili. Alam niyo kung bakit? Because they compromise and they are compromised. Are you following po mga kapatid? Are you sure? Nasusundan? Wave your hands pag nasusundan. Pakisabi siya tabi, kaya pala. Kaya pala. Pasensya ka na, Mark, wala kang katabi. Pag ano ka ng katabi next time. Kaya pala. Amen po ba?
Kaya ako, ang encouragement ko po, kung ikaw nakikinig ngayon, huminto ka, hindi ka pa nagsimula, magsimula ka na. Huwag mong maliitin. Kasi ito'y para din sa ikabubuti mo. Para sa ikalalakas mo, ikalalago mo, ikakabuti mo. Huwag mong maliitin ito. Kaya ako, hindi ko po minamaliit ang panahon na ito. Ang season na ito. Kung ang hindi pagkain ng mga ito, yun ang magpapalaki ng pananampalataya mo, magpapalalim ng relasyon mo sa Diyos, then go. Pero kung itong mga pagkain na ito ang lalayo sa karunungan, kaalaman, kakayahan na gustong ibigay ni Lord sa iyo. Amen po? Maglalayo sa magandang kalusugan, then lumayo ka na dyan. Lumayo ka na dyan, please. Amen po ba? Amen. Kung hindi lumalayo sa'yo, ikaw na ang lumayo. Wow. Ang prayer ko ngayon, ito ang prayer ko. Sa conclusion, that the right decision, discipline, development over a period of time make one 10 times better than others. Yung tamang desisyon, disiplina at development, amen, na tuloy-tuloy over the period of time or doon sa sinet na panahon, amen po ba, magkakaroon ka ng, mapapabuti ka 10 times better than others. Huwag niyo pong sabihin na parang pare-pareho lang, parang mas mayaman pa ako dun sa nag-fasting ng 40 days. Talaga, hindi po. Ang Diyos dito ang nagre-reward. Hindi yung sipag mo, hindi yung talino mo. Ang Diyos na source ng lahat. Para nga po natin ang Panginoon. Siya po ang nakakakita. Siya po ang nakakarinig. Siya po ang ginagawa mo ng pagsusumikap mo, ng paghihirap mo. Kaya wag mong maliitin. Kasi siya na Diyos ang gagawa nito. Are you following mo mga kapatid? Malapit na akong matapos. Malapit na pala akong matapos. Amen po, sa Daniel chapter 1 verse 18 to 21, sabi po dito, pagkaraan ng 3 taon, wow, grabe, kanina, tingin kayo sa akin, parang ang bilis ng panahon, ano? Parang bilis ng panahon. Kanina, 10 days. Una, 1 araw, tapos na challenge, punong-puno ng pagdududa, pero si Daniel punong-puno ng desisyon. Tingin kayo sa akin muna. May revelation si Lord dito. Sa unang araw, si Daniel punong-puno ng tamang desisyon. Pero yung sa paligid niya, punong-puno ng doubts. Di ba si Aspenas? Baka. Mga ganun. Sino sa inyo ang wala ng mga baka sa paligid niyo ngayon? Ay, meron pa ba kayong mga baka sa paligid niyo ngayon? Lumayo kayo sa rancho nila. Daming mga baka eh. Huwag kayong pumasok sa rancho nila. I mean po, baka masuwag at maapakan kayo. Amen. So si Daniel, he believed. He never compromised. And guess what happened po mga kapatid? He decided. Kumbaga, matinding decisiveness ang kailangan dito. Unang araw, sabi niya, nagdesisyon pa, okay, subukan niyo kami in 10 days. At alam niyo, pag nagko-conform ka, thank you sa akin, pag nagko-conform ka sa Panginoon, napakaikli lang ng 21 days. Palapan po natin ang Panginoon. To God be the glory. I remember noon, ako po yung nag-fasting ng 21 days na tubig lang. Abay, napaka-ikli lang pala ng 21 days. Kasi kapag nagko-conform ka, pero kapag nagko-compromise ka, tagal naman matapos nito para makakain ako sa buffet. Alam ko, magbe-birthday na naman si Pastor pagka closing ng fasting. Grabe, hindi pa nga nag-closing ang fasting, nag-closing ka na sa isip mo. Please lang, huwag niyong i-sacrifice, i-compromise. Kasi merong magandang destinasyon itong ginagawa nating disiplina sa spiritual at physical. Are you following po mga kapatid? Mag-decide ka. Kailan mo mag-decide? Huwag mo hayaan na may mag-decide sa'yo. May Lord na nagre-reveal ng kanyang salita. May leader na ginagamit niya, nagtiteach at nagtitestify ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Bakit ka nakikinig doon sa mga doubtful sa paligid mo? Sa mga hindi nag-thrive sa paligid mo, sa mga hindi man lang nag-try at sa hindi mga proven and tested, why you are listening then? Bakit ka nagpapadeceive din? Bakit ka nagpapadirect sa kanilang desisyon ni hindi sila dinadirect ng Panginoon? Si Daniel, di siya nakinig doon sa doubt ni Aspenas. Nag-decide siya na matindi. Sabi niya, tuloy ang disiplina, tuloy ang development,
Kahit 3 years pa yan. Ano yun? Kahit sabihin mo, kahit 3 years pa yan, tuloy. Kaya tingnan nyo, ulitin ko po, sa mga nagko-conform sa konstitusyon at sa salita ng Panginoon, napakadali lang ng panahon. Pero sa mga nagko-compromise, tila sablay, tila pabalik, tila satya ang paghakbang, pabaliktad. Pero dun sa mga nagko-conform, wow! Bakit? Kasi sinasamahan ka ng Panginoon, binibless ka ng Panginoon, pinapalakas ka ng Panginoon, pinapalusog ka ng Panginoon, pinoprovide ka ng Panginoon, sinusustain ka ng Panginoon. Kaya mabilis yung panahon. Are you following po? Nasusundan po mga kapatid? Grabe. At anong sabi dito? Punta na tayo sa pagtatapos sa verse 18. Pagkaraan ng 3 taon, parang kay dali lang basahin ng Bible, ano? 3, kanina ano pa lang, 1 araw, 10 days, ang usapan ngayon, 3 years na tapos na. Parang na-get sa ibig ko sabihin, 21 days lang yan. I start today, tapos na yan sa isip ko. Nagtagumpay na ako. Sa pagkaraan ng 3 taon, na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Anong sabi? Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebukadnezar. And verse 19, kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay. Wow, praise the Lord. Nabasa niyo ito? At nakita niya, kumbaga, kapansin-pansin yung mga nagpa-fasting. Palapan po natin si Lord. Merong kakaiba sa kanila. Kumikinang sila. Nalala niyo si Moses nung nag-fasting, pagbaba niya sa bundok, nakakasilaw na siya kasi umarap siya sa Panginoon 40 days, 40 nights. Nalala niyo si Jesus, pagbaba sa bundok, nagpapalayas ng demonyo. Kakaiba. Ibig ng mga demonyo, kapansin-pansin, takot ang demonyo. Pero sa mga walang fasting, ay naka, pinagtatadyakan ng demonyo. Nabasa niyo yun, yung anak ni Siba. Even yung mga disciple, hindi mo sila tinadyakan, pero napahiya sila kasi hindi nila nakas out yung masamang spirito. So nakaiitan ng hari, sabi na walang kapantay. Sino? Yung kumain ng gulay at uminom ng tubig. Palapan natin sila. Kaya ito, kumakain ka ngayon ng gulay at prutas. Naku, iba yan. May matinding spiritual quality yan. Amen? Sabi niyan, nakita niyo 4 na walang kapantay, sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias. At sabi doon, kaya't naging lingkod sila ng hari. They're qualified. Bakit po? Because they don't compromise and they don't allow compromises sa buhay po nila. Alam niyo po, ganun din tayo. Tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus bilang maglingkod at mangaral ng kanyang kaharian at mamuhay sa kanyang kaharian. Huwag niyo pong tayo mag-compromise kasi ang gusto ng Diyos na lagi tayong connected sa Kanya. Mag-conform tayo sa Kanya. Kahit mahirap. Pero alam niyo, kahit nahihirapan ka sa pagsunod mo sa Panginoon, malaki ang reward mo. Marami ang nagpipersikot sa'yo, marami ang bumabato sa'yo, marami ang nininira sa'yo, pero sumusunod ka pa rin sa Panginoon, may reward yan sa Lord. Amen po ba? Nasusundan po. And verse 20, ito pa. Sabi sa verse 20, nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itinanong sa kanila, may matatalino. Siyempre, alam niyo, pag kumain ka lagi ng gulay, magiging matalino ka. Totoo. Magiging matalino ka. Kasi, yan yung source, sabi ko sa inyo, ng phytonutrients. Yan yung talagang gagawin kang fresh. Yung iba kasi, tingnan niyo, kumain ka ng baboy, tapos nag-exam ka, mamaya, antok ka. Pero mamaya, kumain ka ng fruits and vegetable, nag-exam ka, grabe, buhay na buhay. Are you following po? Or tubig lang, lalong buhay na buhay. Amen po ba? So nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itinanong sa kanila, yan, tingnan yung kasunod, yan, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila. Palakpan po natin si Lord. Amen po ba? 10 times maganda others kaysa sa mga salamangkero at mga inkantador ng kaharian. Sabi po, naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Alam niyo, I'm not invented this preaching. I studied this chapter and then
every different English translation, at hindi binago ng writer that they are 10 times better than others. Yung kumain lang ng gulay at uminom ng tubig, they are 10 times better than others. Sino po sa inyo ang gusto ng ganon? That you become much more stronger and 10 times better than others. Mas wise ka, mas sensible ka, because this whole 21 days, you read the whole New Testament, or you're eager to read at least more books of New Testament. Para po natin si Lord. And that the New Testament will make you stronger spiritual, will make you better person as a kingdom disciple. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Naintindihan po? Sino ba excited? Ay, excited ako. Eh po, hindi ako papayag. Ibabato ko tong cellphone ko. Lagi na lang ako Facebook. Fasting na nga. Facebook pa rin ako. Itong TV ko, pag bubunutin ko na ito, fasting na nga. Nagti-TV pa rin ako. Nagugulat. Itong aking kachismisan. Pag-chismis pa rin ako. Pag mag-disconnect. Time to disconnect. Let me challenge everyone. Mag-disconnect tayo. Pag-decide ka, mag-disconnect ka dyan. I-disconnect mo na kung yan ang humahad lang sa'yo. Sayang, may 1 oras na sana ako. Kung nagbasa ako ng Bible, grabe, nakabasa na sana ako ng 4 chapter o 5 chapter. Pero ilang araw na, bakit ang Matthew hindi pa natin matapos-tapos pagbasa? Hello? Ano pa ginawa natin? Pastor, busy ako nag-aral ako. Pastor, busy ako, basta busy lang. Bakit hindi natin magawa ng paraan? Alam niyo ba kung bakit? Kasi marami pong mga doubtful. Marami po sa paligid natin. Are you following? Bantay kayo bantay kayo. Marami pong mga deception sa paligid natin. And the devil around us. Amen po. May mga doubtful. Andyan ang devil sa paligid natin. Amen po. Andyan yung mga deception sa paligid natin. Bantayan niyo po yan. Dapat po, kung ang kasama mo, dapat ganito, mayroon siyang decisiveness, mayroon siyang discipline, at devotion. Yan po ang inyo pong samahan. Yung may matinding decisiveness sa buhay, nagde-decide ng tama. Yung may matinding disiplina at devotion sa Panginoon, diyan ka dumikit. May pakinabang yan sa iyo ngayong 21 days para pa natin si Lord. Huwag kang didikit-dikit dun sa mga alam mong i-compromise ang Daniel fast mo. Huwag kang didikit doon. Kaya nga itong 4 na ito, magkakasama ito. Every time kainan, pre, anong meron sa'yo? Yung meron sa akin, carrots, pre, carrots. Sarap niya, no? Ano yan, pampatanggal yan ng mga taba-taba sa atay. Ikaw, pre, ito sa akin, ampalaya. Maganda yan, kasi kung halimbawa, tawag nito, nakakulong ka, pwede kang lumaya dyan. Joke lang, yung ganun. Ikaw, pre, anong meron sa'yo? Sa akin, dito, kalabasa yung ko dito, pre. Sarap nito. Maganda yan, mapalinaw ng mata. O ikaw, ako, pre, malunggay, sinabaw na malunggay. Nag-uusap nito. Sarap talaga nito. Pampalakas ito, pre. Malapit pa tayo sa Panginoon. Gusto ko maintindihan niyo po yan. Gusto ko pong makuha niyo po yan. Habang tumatagal, dahil na nagko-confirm ka, dahil excited ka, dahil inspired ka. Grabe, ang bilis lang ng 21 days. 3 years, mga kapatid. Gulay lang at tubig na pagtagumpayan nila. Bakit ikaw? Bakit ako? Bakit hindi natin kaya? Palapanin mo natin si Lord. Sabihin natin, kaya ko. Bakit ako tumatawa dito? Sabi ko nga, I begin to realize, Lord, 3. Mga kapatid, hindi po ito Daniel fast na 21 days. Are you following? 3 years po ito, mga kapatid, na usapan dito. Bakit nila kinaya? Amen po. Dahil sinamahan sila ng Diyos.
Dahil sa lahat ng mga nagdedesisyon na hindi mag-compromise at hindi makompromiso, sigurado sasamahan niya ng Diyos. Palalakasin niya ng Diyos. Patatatalitin niyo po. Sinamahan niya si Daniel eh. Binigyan ng karunungan, kaalaman. Even the 3 friends na meron si Daniel. Naiintindihan niyo na po mga kapatid? Malinaw po ba? Pastor, ngayon nabuksan na yung mata ko. Ako 21 days. Atras-atras. Tapos si Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego, 3 years. Kinaya. Gulay lang at tubig. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sasablayan pag naintindihan niya ito. Kaya tama mo ba? Ako, pastor, medyo haya-haya ko. Sawa-sawa na ako sa gulay. May fruits ako. May crops ako. Pero tingin kayo sa akin, huwag lang naman puro doon sa fruits, sa vegetables, sa crops. Focus din kayo sa devotion. Focus din kayo sa pagbabasa ng Bible. Focus din kayo sa presensya ng Panginoon. Focus din kayo sa purpose. Ayun po ba? Kasi andun yung may development. Andun may breakthrough. Nasusundan po, tayo natin tumayo para makauwi na po tayo. Marihin po ang Panginoon. Maikli lang po ito na mensahe, pero naiintindihan ba ng lahat? Tapos yung kamay na nakakaintindi. Tapos sinashare kayo. Praise the Lord. Amen. So, balikan niyo po ito. Kasi kahit ako, ngayon, matinding binuksan ng banal na espiritu ang aking pag-iisip, sabi ko, oh no. First time ko itong nabasa at naintindihan ng malalim na ang ginagawa pala namin every year na 21 days na Daniel fast, meron palang matindi 3 years. Kaya hindi ko isusuko yung 21 days ko over these 3 years. That's why they are stronger and 10 times better than the others because matinding endurance. Ang kailangan natin yun. Amen? Endurance. Saka understanding. Nasasamahan ako ng Diyos, sasamahan ako ng Panginoon. Amen? Because this year, allow me to challenge everyone that this year, God is looking for people like Daniel, like Hananiah, like Misael, like Azaria, to advance the kingdom of God. Naghahanap ngayon ng Panginoon na hindi niya hinahabol. Thank you sa akin. Please maintindihan niyo siya na ito kasi nire-reveal ng Panginoon salita niya. Sabi niya, kung ang hinahanap ninyo, pananamit, pagkain ng tiyan, sabi niya, wala kayong pinagkaiba sa mga hintil na yan ang kanilang ina-after. Yan ang kanilang hinahapan. But sabi niya, but instead, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God is looking today for a Daniel who is a seeker of the kingdom of God. Naalala niyo yung preach ko sa inyo nung Sunday? Na si Daniel nagpipray, nagpapas, just to seek kingdom revelation. Alam niyo kung anong advantage natin kay Daniel? Sinabi ni Jesus sa atin. Alam niyo ba kung bakit? Because the kingdom is here. Si Daniel, picture pa lang sa kanya. Pero sa atin, napoposisyon natin. Papa po natin sila. Papa po natin sila. Naintindihan po ba ng lahat? Everyone nakaharap po ngayon, nakakaintindi. Even my wife and all of you po ng mga nadi-disciples sa church, naintindihan ito. Si Daniel, picture pa lang ang nakikita niya. Pero nung dumating na si Jesus, inabot na sa atin, napoposes na natin, natatamasa na natin. Kaya gusto ng Panginoon, naghanap ako ng mga tao, ang habol hindi pagkain, kundi kaharian ko ang ina-advance. Yan pong hinahanap ng Diyos. Amen? Yan pong hinahanap ng Diyos. Amen? Kaya gusto kong i-challenge muli bawat isa. Decide not to compromise. Decide not to compromise. Commit to discipline in development in order for you to become stronger and 10 times better this year 2026. Because God will pour out something more sa buhay po natin. Kaya get ready. Get ready. Amen po ba? Itong mga tao nito, amen,
they empty sa kanilang physical na kalagayan and they are willing to receive from the Lord. Kaya doon pa lang sa 10 days, binuhos na ng Panginoon. Tingin ko sa akin, para naintindihan nyo to. 10 days pa lang, binuhos na ng Diyos ang kaalaman, ang karunungan, at kakayahan. 10 days pa lang. Because they are ready to receive. Oh, thank God for your revelation. Hallelujah. Bakit binuhos ng Lord? Because they are ready to receive. Bakit hindi binuhos doon sa mga iba? Ang daming pinili. Bakit hindi doon? Because they are closed. They are not ready to receive. Ang tanong ko, are you ready to receive? Are you hearing it, mga kapatid? Nasusundan po ba? Naintindihan? Wave your hands pag naintindihan. Amen. Lord, ready na ako, Panginoon. Sabi ng Lord, excited 4 days pa lang. 6 days pa. Try natin kung malagpasan mo. And then, magbubuhos-buhos na ako dyan. And then, Lord, gusto ko malaki. 21 days ito, anak. At time kong 21 days. Magkakaroon ng breaking muna bago breakthrough. Obedience muna bago yung blessing o breakthrough. Ang gusto natin kasi overtake natin si Lord at ang salita niya, Lord, blessing, blessing, blessing. Breakthrough, breakthrough. Sabi niya, breaking muna sa obedience. Dito ko nakita, sabi ko, Lord, grabe. Ito mga hinahanap ng Panginoon ngayon. Mga willing mag-decide, mga willing mag-sacrifice, mga willing mag-fasting, and they are ready to receive kung ano yung ipuporo ng Panginoon. Alam nyo ngayon, I want you to decide ngayon, empty yourself. Katulad ng preach ko sa inyo ng New Year, para ibaba ng Panginoon yung plinano niya, yung inihanda niya sa iyo. Empty yourself. Maybe we are full of ourselves. Pero wag naman yung nung nagbabasa ko ng Bible, binasa ko isang gabi. Nagbasa ako 3 to 4 hours. Simula ako 10:00 hanggang 2:00 ng umaga, walang tulugan. At alam niyo, anong oras na dito? Anong oras? Hindi pa ako natutulog. Simula kahapon sa aking duty hanggang ngayon, ako natutulog. Pero sabi ko, wow, I'm so excited to preach. Hindi ako napagod. Alam niyo ba kung bakit? Walang cholesterol ito. Cholesterol. Pero tingnan niyo, iba mga kumain ng mga mamamantika. Ang toke na. Never ako naka-feel ng to God be the glory. Iba-ibang strength. Totoo yung sinasabi sa Bible. Sabi ko, Lord, 4 days pa lang, dami mo nang binubuhos. Buhos na blessing, breakthrough, revelation, mga nakikita ko na yung mga mababait na tao sa harapan ko, mga bumabait na lalo, bumubuti lalo, to God be the glory. At hindi ako nangangamba. Lumiit man, importante yung natira, yun yung mag-multiply. Hindi natira ng kaaway. Ay, balik po mga kapatid. To God be the glory. Ang hinahanap ng Panginoon, yan. Amen. Yung kayang magtagumpay sa challenge, sa testing. Amen. Minsan, gustong-gusto natin si Moses, nag-lead ng maraming Israelita. Pero nakita niyo ba yung sacrifice ni Moses? 40 years sa wilderness. Are you following? Gusto natin si Moses nag-lead ng milyon-milyon na Israelita. 40 days and 40 nights doon sa Mount Sinai. Walang kain, walang inom. Magiging sacrifice yun. I want to be like Jesus Christ. Talaga. Si Jesus nag-fasting 40 days and 40 nights na tinutukso ka ng diablo. I want to be like Pablo. Talaga si Pablo. Sinakripisyo ang lahat. He emptied everything for the sake of Christ. And who you are and who we are right now. I encourage everyone, empty yourself. Or tayo ng desisyon to empty yourself, Lord. Kaya nga nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, what we need is only Jesus. Pero sabi ng Lord, what I need is empty vessel. Are you an empty vessel right now? Sabi ni Lord, what I'm looking for is an empty vessel. Because nung pumunta siya sa kasalan na nawala na ng inumin, buti na lang may mga malilinis na banga doon.
nilagyan ng tubig, at naghimala ang Panginoon. God is looking for an empty vessel right now. Gagawa ang Lord ng himala sa iyo. Gagamitin ka ni Lord to advance His kingdom, to heal the sick, to cast out demons, to raise the dead, to preach the gospel. Papapo natin si Lord. Naghahanap si Lord ngayon ng punong-puno ng desire to fulfill His calling. Hindi yung punong-puno ng desire sa kanyang career na walang paki sa calling. Naghahanap ngayon si Lord ng mga taong naglulong sa kanya as His creator, hindi sa mga creation. Amen? Naglulong si Lord yun na hinahanap siya as a blesser. Hindi yung blessing ang hinahanap. Naglulong ngayon ang Panginoon ng mga taong naghahanap sa Kanya na they are willing to empty themselves and to receive God sa buhay nila. Hinahanap ng Panginoon. And I pray, isa ka sa nakikita ng Panginoon ngayon. Maraming mga bagay dyan sa buhay natin. Amen? Sometimes we are full of self. And to the point, ang Panginoon wala ng puwang sa atin. Kaya nga sabi sa Bible, there are verse in the Bible, kumakatok siya sa pintuan. Nasa labas na. Bakit? I-check your heart. Baka si Lord nasa labas na ng puso natin. Maybe we are full of self. Ang iba nga, naalala niyo si Pedro? Nung kinas out ni Jesus, sabi niya, get away behind me, Satan. Kasi si Peter sometimes full of self, full of Satan na pala. Kaya na-rebuke ni Lord. Magpa-rebuke tayo sa Panginoon. Amen po. Magpa-renew tayo sa Panginoon ngayong panahon nito. We need the Lord. We only need Jesus sa buhay natin. But God is looking for only an empty vessel. Empty vessel. Naniniwala ba kayo na merong kaalaman, karunungan, abilidad, matinding kakayahan na ibababa ang Diyos sa atin? Empty yourself. Empty yourself. Kasi kapag empty ka na, diyan na bababa si Lord. Diyan na may ibababa si Lord. I remember before, gusto ko ito i-testify ba? I'm not to brag it. Kasi medyo nakakahiya. Naranasan ko rin maging empty. Hindi sa pananampalataya, kundi sa pananalapi. Kasi after nito, mag-offering na tayo, magta-tithes, di ba? I have only last penny in my pocket, 10 pesos. 10 pesos. Pinakalas na pera ko po ng 2000, nung 2013, pinakalas na pera ko sa aking bulsa. Pinakalas na pera ko. 10 piso. Andyan ako sa Baguio City. Alam niyo, gusto kong malaman niyo ito sa buhay ko para may alam kayo nito. God emptied my finances and everything. Galing ako sa isang maayos na lugar sa Boracay Island. Pagpunta ako sa Baguio, God emptied me. Ang matindi pa nito, yung pastor doon sa kabilang church, tinawag akong mag-exhort sa giving. Habang ako nag-exhort, sabi ko, ang sikreto para masalo natin yung mga binubuhos ni Lord na pagpapala, kailangan magtanim tayo. Tapos hawak-hawak ko sa bulsa ko yung 10 piso. Lord, this is the last. Tinanim ko. Sabi ko, Lord, ito, tatanim ko ito, Panginoon. This is the last. Pero magbubunga ito ng pananalapi, pananampalataya, at purpose mo o ministry dito sa bahay. Tinanim. So, umuwi po ako, simula dun sa may Ferguson, papunta sa San Luis, pang tirahan ko nun, dun sa may baba ng barangay, naglakad po ako. And for 2 days, mga kapatid, for 2 days, 2 araw akong nag-fasting, empty. Walang tubig, walang pagkain, walang pera. Nakakahiya, pero God emptied me. Imagine niyo po, umuwi ako naglakad, tapos naalala ko noon, meron akong 300 peso noon na pera. Binili ko ng sapatos sa night market. Masikip. Yun. Naglamutig yung gilid ng 2 paa ko. Totoo, true to life story. Kasi nilakad ko pa uwi. From Ferguson, papuntang San Luis. Pag-uwi ko ng bahay,
Nag-decide na ako, magpapasting na ako bukas. So, walang pera. Amen. Walang kain. Walang tubig. Ano pong meron? Puro lang ako panalangin at pagbabasa ng Biblia. Pero hindi nyo alam, ang pinagdaanan ko, kung anong, how much you enjoy right now, kung anong meron tayo. Never know. But I want you to know, amen, na hindi ako petex-petex lang nakasama ninyo. Bunga ito ng matinding sakripisyo. I want you to understand. Ano pala pastor namin? Kami enjoy, kami kakatindi, no? Yes. But God allow me to empty myself, to testify right now. Na minsan may ilan sa inyo, ini-empty din ng Panginoon para ipuno niya yung plano at purpose niya sa buhay ninyo. Amen po ba? Minsan binibreak tayo ng Lord para i-build up tayo ulit. Naranasan ko yan. Pinakamatinding na empty pa ako. Alam niyo, ika 3 days, may tumawag sa akin na company, o i-hire na kita. So, okay doon, and everything, doon ako kinatagpo ni Lord. Isang trabaho lang, pinagtrabaho ko. And after mga 2 years, ayun, na-put up ang gawain ng Panginoon. You never know. Yung pag-fasting mo ngayon, na ini-empty mo ang sarili mo, dahil sinisik mo si Lord, gusto mo na si Lord ang pumuno sa'yo. You never know. May matinding direction yan sa future mo. May matinding destination yan. May matinding bunga yan. May matinding plano si Lord na magaganap dyan. You never know. Huwag ka lang magpa-compromise. Huwag ka lang huminto. Kaya sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan na nasa church, kala nyo relax lang kayo. Kayong pumayag. Si Daniel hindi pumayag. Si Misha, si Sandra, si Abednego hindi pumayag. Na-enjoy nila yung 10 days, mas lalo nila na-enjoy yung 3 years. Ngayon, na-enjoy nyo na po ang 4 years, lalo yung tatapusin ang 21 days. To God be the glory. Para pa natin si Lord. When giving, when it comes to offering, when it comes to tithing, hindi na yung problema. Because ang una na nating hinandog sa Panginoon. Roma chapter 12 verse 1. Sabi po, ang ihandog natin sa Diyos ang ating buhay. Amen po ba? Bilang buhay na paghandog, banal at buhay na ihandog natin sa Diyos. Yan ang karapat-dapat natin pagsamasin. Tas po natin mga kamay, let us all pray. Heavenly Father, maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo pong banal na salita. Hallelujah, Lord. We confess, O Diyos, kung kami mo po nag-compromise o na-compromise. Kami mo po nag-isip, nagsinungaling, nagsalita. Kami po, Panginoon, nagtago ng mga kasalanan, naglubid ng kasalanan. Lord, through your blood, Lord, forgive us and set us free from all compromises. Forgive us, Lord, from all our lies and indebtedness in everything sa buhay po namin. Lord, all these brethren under the sounds of my preaching, your words, O God, Lord, I pray, you cleanse us and we emptied ourselves, Panginoon, at malaya ka pong pumuno sa buhay po namin. Ang inyong plano, ang inyong purpose, Panginoon, siya pumuno sa buhay nito, O Diyos. In Jesus' name. Lord, I pray, Panginoon, na ang kaalaman, ang karunungan, ang katalinuhan, at kakayahan be upon us all, O God. And the spirit of perseverance, wisdom and power be upon us all till we finish these 21 days. Na ikaw lamang po napaparangalan, napapabudihan, napapalusog din po kami, napapalakas, and we become 10 times better according to your design lamang, Panginoon. Not for the design of the enemy. Hindi po kami magpapadeceive sa mga kaaway ng Diyos. Bagkus we decide, Panginoon, and we devote ourselves to your words, reading your words, and serving you. We love you, God. We honor in Jesus' name. Amen. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alam ko po kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Ako rin naman ay pinagpala ng matinding kalakasan at tribulation. Pero din po ang bawat sa atin. Balik ko na po sa church. Pagkita-kita tayo sa Sunday. Marami pong kapahayagan ng Panginoon ibibigay sa atin. Ito po yung Likod Jud Bantayan. And see you next time sa mga nasa online. Thank you for watching. God bless you po. And good night. At yan po, magandang gabi pong muli sa ating lahat. At tayo nga pong lahat ay tumayo. At tayo po'y magbibigay muli sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi nga po ng Diyos sa kanyang salita sa Malakay 3:10,
dadalhin po natin ang ika-10 bahagi po ng ating ikapo at bubuksan po ng Diyos ang mga bintana ng kalangitan para i-pour out ang pagpapala po sa atin. So ngayon pong gabi, tayo pong lahat ay magbigay ng may bukal sa ating puso, amen, at bukas palad, at ganoon din po sa online, yan po, na nakalagay po dyan sa screen. At thank you po sa inyong pagsabay, paki-join sa ating pong midweek service ngayong pong gabi. At yan po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Nayahan ko po dito sa harap si Sister Rina na siya pong panalangin ng ating tithes and offering, and sa closing prayer na rin po. Sige po, tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin para sa ating mga ikapot, ating mga kaloob sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yes, Father God in heaven, Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa revelation mo, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na aming nadinig ngayong gabing ito, Father God, na tunay nga po, Panginoon, na walang makakapantay, Panginoon, Lord God, sa prayer and fasting, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na binibigay ninyo, Panginoon, sa amin, Father God, na dito po sa mundong ito, Father God, na wala pong kapantay, Panginoon, Lord God, ang kalakasan ng kamunduhan sa kalakasan mo, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, marami pong salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, Lord God, ay hinuhubog mo kami, Panginoon, Lord God, para kami lumakas, Panginoon, 10 times more, Father God, sa kalakasan na yung kaloob sa amin, Panginoon, na makinig lamang po kami, mag-abide lamang po kami, Panginoon, sa iyong utos, Panginoon, na, Lord God, magampanan po namin, Panginoon, ang mga kalooban niyo po sa amin, Panginoon, ay kayo, Panginoon, hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, sa aming mga kalakasan, sa aming mga, Lord God, pangangailangan, Lord God. Kaya, Lord God, nararapat din po, Panginoon, na ibalik po namin sa iyo, Father God, ang aming mga natanggap, Panginoon, Lord God, ibinabalik po namin sa iyo, Father God, ang para sa iyo, Panginoon, Lord God, ang aming mga ikapo, Panginoon, ang aming mga kaloob sa iyo, Father God, dahil, Lord God, alam po namin, Panginoon, na ito'y magagamit, Panginoon, sa iyong gawain. Ito, Panginoon, Lord God, may babalik sa amin, Father God, ng siksik, tikligan, umaapaw, Father God, sa aming mga, Lord God, trabaho, sa pag-aaral ng mga kabataan, Panginoon, Lord, sa mga businesses namin, Father God, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, physical, Panginoon, financial, Panginoon, emotional, lalong-lalo na po sa spiritual, Panginoon. Kaya, Lord God, marami pong salamat, Father God, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan at pinagkukulang, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, Lord God, sa pag-uwi namin, Panginoon, sa bawat isa, Father God, ay bigyan niyo po kami, Panginoon, Lord God, ng pag-iingat, Panginoon, Lord God, and keep us safe and sound, Father God, na makarating kami sa mga tahanan namin, Panginoon, ng Lord God, may galak, Panginoon, at Lord God, dala-dala, baon-baon namin ng iyong salita, Panginoon, na ito, Panginoon, ang magpapatibay sa amin, Father God, sa aming gawain, lalong-lalo na po sa prayer and fasting namin ngayong ika-21 days, Father God. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming kasama at hindi niyo po kami pababayaan sa 21 days fasting namin, Panginoon. Kaya, Lord God, we thank you so much, Father God, for this time sa ginamit niyo pong anak na ninyo, Panginoon, na si Pastor Jimmy, Panginoon, sa pagbahagi ng iyong salita. Lord God, bless him more, Father God, and give him strength, Father God, physical and spiritual, Father God. Lord, salamat po sa oras na to, Panginoon, at ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng parangal at ang pasasalamat. At ito po aming samot na langin sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon at tayo magkita-kita po sa araw ng linggo para po sa ating Sunday service celebration at 9 a.m. Good night po and shalom everyone.